good morning po sa ating lahat. Isa pong mabuting bagay na tayo ay sama-sama at nagkakaisa para sumamba sa ating Diyos. Ayan. Lahat po ay welcome na welcome dito sa Door of Faith, Carmona bilang isang pamilya. Tayo po ay tumayo lahat. Tumayo po tayong lahat. At yung pong ating katabi, kung wala po tayong katabi, humanap po tayo ng ating katabi. Ayan. At hawakan po natin ang kamay ng ating katabi. Tingnan natin siya sa ating mata, sa mga mata. At sabihin po natin, masaya ako, narito ka. Masaya ako, narito ka. Isa pang beses, masaya ako, narito ka. Ayan. At palakpakan po natin ang bawat isa. At palakpakan po natin ang banal na Espiritu at i-welcome po natin siya. Sa umaga nito, yung pang malakas na palakpak para sa banal na Espiritu. Tayo po ay pananalangin. Aming Diyos, aming Ama, sa umaga pong ito, kayo lamang po ang aming pupurihin, kayo lamang po ang aming sasambahin, at itataas ang inyong pangalan, itatanghal sa aming mga buhay, sapagkat kayo yung aming Diyos na marapat na tumanggap ng mga papuri. At sa liksik niyo po ang laman ng aming mga puso, ng aming mga isip, alam niyo po ang aming mga buhay. Sa lahat ng aming nagawang mga kasalanan, sa isip, sa salita at sa gawa, mga sinadya at hindi namin sinasadyang kasalanan, nihingi po namin ng kapatawaran ang lahat. Linisin niyo po at hugasan ng banal niyong dugo ang aming mga buhay sa umagang ito. At nagpapasalamat po kami dahil laan kang magpatawad sa amin. Kahit na malaki o maliit na kasalanan na nagawa namin, patuloy na pinapatawad niyo po kami. Salamat po sa bagay na ito, aming Diyos. At sa umagang ito, patuloy na sa iyo po namin itinitiwala ang lahat ng aming mga gagawin. Yung aming pagpupurit pagsamba, Panginoon, ito po ay makarating sa trono ng iyong biyaya dahil sa inyo po lang namin inilalaan ang aming pagpupurit pagsamba. Sa aming pakikinig, Panginoon, na inyong mga salita, na ang mga mapapakinggan namin bawat salita, Panginoon, na ihahayag ng aming pastor, na inihayag mo sa kanya banal na Espiritu, ito po ay iugungit mo ng malalim sa aming mga puso at hindi po namin malilimutan. At magiging silbi ito na pagtutuwid, pagtuturo, paggabay sa araw-araw naming pamumuhay. Patuloy, Lord, na kayo po ang palagi mag-a-anoint sa aming pastor, Panginoon, para yung kapangyarihan nyo ay lumakip sa kanya. At sa mga kapatid namin, Panginoon, na wala pa rito, kayo po ang mag-iingat sa kanila, maghahatid sa kanila, hanggang makarating sila ng ligtas at payapa dito sa aming bahay-sambahan. Sa iyo po namin itinitiwala ang lahat ng aming gagawin at dalangin namin, banal na Espiritu, na dalawin niyo po kami sa lahat ng aming gagawin sa umagang ito. Sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Amen. Good morning po sa ating lahat. Alam ko po ang lahat ay handa ng magpuri para sa ating Panginoon dahil siya lang ang itataas natin, siya lang ang ating pupurihin. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon sa umagang ito. Nothing is impossible with you, Lord. Hallelujah! Palakpak po ng malakas para sa ating Panginoon. Amen! True, I can do anything. Oh, I can do all things. For it's you who gives me strength. Nothing is impossible.
Lord. Patuloy po kaming sasamba sa iyo. Hallelujah. Yes, Lord! We will continue to give you endless praises. Let's go! You are God, and we lift you up. We'll keep singing, we'll keep praising, we won't stop. Giving all we got, you're so worthy of all glory. Oh, there is no other, you are forever. Lord, oh Lord, there's nobody like you, no one beside you. Every night and day, with no delay, let endless praise me sound. Yes, I'm messed up. Looking for the sun, your glory, we turn on, never stop. Giving all you got, creation will keep singing. Oh, there is no other, you are forever. Lord, there's no one like you, no one like Taas po natin ang pangalan ng Panginoon ngayong umaga. We lift you up, O God. We lift you up, up, up. We're giving you a love, love, love. For everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise. We lift you up, up, up. We're giving you a love, love, love. For everything you've done, done, done. Minsan pa we lift you up, we lift you up, up, up. We're giving you a love, love, love. For everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise. Yes, Lord. To you. The endless praises of our Lord. To you, let endless praise resound. Every night and day, and with no delay, let endless praise resound. To you, let endless praise resound. Every night and day, with no delay, let endless praise. For the last time to you, O God, we will give you endless praises. Every night and day, with no delay, let endless praise resound. To you. Yes, Lord, we will give you endless praises and honor. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Patuloy po kami lumalapit sa iyo, Panginoon, ngayong umaga. Wala kaming ibang itinataas, Panginoon.
kundi ang iyong pangalan dahil tunay na mabuti ka, Panginoon, sa aming buhay. Hallelujah, Jesus. We praise your name, Lord. Thank you for your goodness, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Sige po, patuloy po natin siyang itataas ngayong umaga. Wala tayong itataas sa ating buhay kung hindi ikaw lang ang Panginoon. Praise you. I love you, Lord. Oh, your word.
goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Yes, Lord, you are good, Lord. We thank you for your presence, Lord. We praise your name, Lord. Hallelujah, Lord. Yes, Lord. We praise your name. With your goodness, oh God, we will continue to sing, lift our voices this morning, oh God. Because you are so good, and you are a great God. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice.
Sige po, tayo po ay magsubmit ng papuri at pasasalamat sa Panginoon. Sa mga panahon na hindi natin alam kung saan tayo tutungo, ang Panginoong Jesus ang nagsilbing ilaw sa ating mga daraanan. We love you, Jesus. We will continue to praise you and worship you, O God. Yes, Lord. Just between you and God, just between you and Jesus. Sing your praises. Yung ating Ama sa langit, pasalamatan natin, sabihin natin, mahal namin siya. Dahil kahit kailan hindi natin ipuha, dahil maramdam sa atin ang kanya, mahal tayo ng Panginoon. Yes, Lord, we love you, Jesus. We love you, Lord. We love you, Jesus. Jesus, I love you. I love you. Jesus, I love you. I love you. Jesus, I love you. I love you. Jesus, I love you. I love Sige po, paulanan po natin ng pasasalamat at palakpakan Panginoon. Yes, Lord, mahal ka namin, Panginoon. We don't get to say this every day, but you don't fail. You never fail to make us feel that you love us. Hallelujah. Yan, tayo po ay magbatian sa pangalan ng Panginoong Jesus. Hallelujah. Yes, Lord, we love you and we praise you. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. God bless us all and tayo po ay humanap na ng komportable upuan. Tatawagin ko na po ang ating MC for today. Ayan, ang aking pong mama, Emmy San Jose. Sino po ang pinagpala sa ating awitan sa umagang ito? Sumigaw po ng Hallelujah! Parang kakaunti ang pinagpala. Sabihin po natin, Hallelujah! Ayan. Talagang pinagpala tayo sa ating awitan. Ako po ay talagang pinagpala sa awitan natin. Tayo po ay may ginaganap na synergy night every Friday, 7 o'clock po ng gabi to, tuwing Biyernes. Isa pong napakahalagang bagay yung tayo po ay mamagitan sa ating panalangin. Sa mga tao, lalo na sa mga may sakit, may problema, may alalahanin sa buhay. Isang mabuting bagay po na tayo ay manalangin para sa kanila at doon sa mga pangangailangan natin. Kaya, ang bawat isa po sa atin ay inaanyayahan ko na dumalo po tayo, bigyan po natin ng halaga, ng pansin, ang ating pong pananalangin. At ito po ay ginaganap tuwing Biyernes, alas 7 ng gabi. Kaya welcome po tayong lahat na atinan po ito kasi mahalaga po ito. Ito po yung backbone ng simbahan. At bawat isa po sa atin ay naniniwala ako na kailangan po natin ito. At ano pa po, meron pong mga programa ngayon ang ating church na
ginagawa sa kababaihan, kalalakihan, youth, na young frog, meron mga ushers, meron po tayong mga ginagawang programa. At kung tayo po ay kabilang sa mga departments ngayon, atinan po natin ang lahat ng iyon. Po. Ngayon naman po, tinatawagan ko na po yung tatay natin sa pananampalataya. Siya yung ating butihing pastor. Siya yung nakilala kong pinakamabait na pastor. Wala pong iba, ang ating pastor, Pastor Arvin Umari. Hello. Magandang umaga po sa bawat isa. Okay, kamayan muna natin yung ating katabi. Lalo na po yung mga tatay na naandyan. Araw po nila ngayon, kaya batiin nyo naman po sila na Happy Father's Day. Okay. Meron ba mga tatay dito? Mamaya po, meron po yung mga ibibigay na ang church po, may regalong ibibigay, mga Oakley na sunglasses. Okay, lalo na po yung mga masisipag na tatay dyan na hindi humihinto. Mamaya pag-pray po namin kayo. Okay, so ngayon po ay tayo makikinig ng salita po ng Panginoon. Tayo po ay laging ready po dito because the Word of God is very useful, sabi ng Bible, sa panahon po natin ngayon. So, pag-usapan po natin ang ilang mga bagay. Medyo mag-transition po tayo ng topic po ngayon. Kasi po last month tungkol sa changes sa buhay po natin. So ngayon po sa mga susunod, we're going to talk about relationship. So, pakita ko po sa inyo ngayon, realidad to, no? May mga nauuso po ngayong relationship ngayon. Okay? So, tingnan nyo po, baka kasi yung isa dito yung nararanasan kong relationship. Di ko napapansin to. Siguro, baka ang ilan po sa atin ay yung kanyang mga nararanasan na mga relasyon ngayon sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang mga boyfriend, girlfriend, ay isa dito sa nauusong relationship. Ready na po ba kayo? Amen? So, unang relationship na nauuso po ngayon, yung casual relationship. Okay? Pag sinabi pong casual, basta lagi lang tayo magkasama. Kahit hindi tayo mag-usap, okay lamang. Naku, pangit yan, lalo sa mag-asawa. Okay? So, yung pakikita ko ng mga relationship po dito, ito po yung mga negative relationship. Mamaya titignan po natin, no? And we can adapt these different kinds of ugly relationship sa pagiging mga mananampalataya natin sa Panginoon. Amen? So, first is, uso ngayon ang casual relationship. Okay? Basta tayo, magkasama, pero okay lang na wala tayong koneksyon. Okay lang na walang salitaan. Basta, nabubuhay lamang tayo na magkasama. Ganun lang, casual. Okay, isa pa pong nauuso ngayong relationship, yung tinatawag na friends with benefits relationship. Amen? Alam na alam po yan ng mga kabataan. Gusto mo lang siyang kasama pag mayroong ka makikita. O yan. O kung minsan, lagi mo siya kasama, pero wala kayong agreement. Oo, walang commitment. Okay? Basta lamang kayo. Parang may masabi lang. Diba, sa mag-shota, basta masabi, lagi sila magkasama. Pero yun lamang yun. In benefits of each other, yun na lamang. Minsan ma-display ang relationship, malaman ng mga tao na magkasama kayo, but that's not a good relationship. Another one na tinatawag po nating usong relationship ngayon, yung disposable relationship. Oo.
Pag ayaw ko na sa'yo, ayaw na, quit na tayo. It's over. Okay? Medyo tumaba ka na, ayaw ko ng ganyan. Tapusin na natin to. Okay? So, wala po yung, mahabang commitment. Alam nyo, ang totoo, relationship is permanent. Okay? Para sa akin. Pag sinabi mo may relationship ka, dapat ini-enjoy mo yan. Pero huwag mo naman itatapon, huwag mo sasayangin. No, yung mga pagmamahal natin sa magulang natin at relationship, pwede mo bang itapon yun? Hindi. Kahit ano pa sila, hindi mo pwedeng i-dispose ang relasyon mo sa kanila kasi magulang mo yan. No, that is your relationship na merong ibinigay sa iyo ang Diyos. Pasalamat ka, may mga tao nakapaligid sa iyo na kahit pa paano nagmamahal sa iyo. Okay? Sino gumagawa ng mga disposable relationship? Yung nagbibilang. Number 1, number 2, sawa na ako sa iyo, ayoko na sa iyo. Gusto ko medyo maiksi ang buhok, yung medyo malingkinitan ng katawan. Number 3, number 4, gusto ko naman yung medyo arpustahin ng muka. Number 5, gusto ko yung medyo, ayoko na sa mataba, gusto ko yung may abs. Ayun, dinidispose mo yung isang relationship mo kaagad. Uso ba yan ngayon? Ha? Sikat ba yan ngayon, mga kapatid? Kaya, sana wala dito yung papalit-palit ng karelasyon. Meron na dito. Yung, lalo sa mga kabataan, paano nagbibilang ng disciple 1, 2, 3, 5. Wala pong gano'n, no? Hindi po tinuturo ng Bible yan. Isa pa po sa nauuso, kalimitan sa mag-asawa, controlling relationship. Yung isa ang dominante sa kanila. Parang siya lagi yung nasusunod. O, huwag ka pupunta dyan. Saan ka pupunta, ha? O, yun yung mga ganun relationship. Yung ikapartner mo, parang nabubuhay na may bitterness, loneliness sa kanyang damdamin. Kasi someone who control sa kanyang buhay. Nahihirapan siya maging malaya. Kayo po ba may nagko-control sa inyo? Huwag mo gagawin yan. Ito gawin mo. Ay, parang gano'n, no? Okay, isa pang pangit na relationship, yung tinatawag pong toxic relationship. Okay? Lagi nga kayong magkasama, pero wala kayong ginawa kundi mag-away. Toxic. No? Lagi kayong nagtatalo, wala naman dapat pagtalunan, maliit na bagay, pinagtatalunan, at hindi nagkakasundo, kantampuhan, sumasama ang loob, very toxic. No? Pag kayo magkasama, walang kibuan, pag nagsalita, away na naman. Toxic. No? Ayoko ng ganyan relationship. Amen? Tanungin mo katabi mo, gusto mo ba ng ganyan? Ha? Uso ngayon yan, ha? Remember? At isa sa sumisikat, ito yung paghuli, sumisikat na relationship ay yung no-label relationship. Iyan ang pag-uusapan po natin ngayon. Amen? Pag-usapan po natin yung, bakit ba usong-uso ngayon yung no-label relationship? Okay, pray muna po tayo mga kapatid. Okay, pray muna tayo. Balik muna. Lord, salamat po for this morning. Alam po namin na lahat po kami kulang. And we admit, Panginoon, especially in our relationship with you, marami kaming hindi nagagawa, hindi nasusunod, and we admit, Lord, mingi kami sa iyo ng tawad. Ganun din sa mga relasyon namin sa ibang mga tao. Akala namin we are so perfect para sa kanila. Kung minsan, ginadjudge na namin sila according to our own principle, to our own standard. Pero ngayon, Lord, turuan niyo po kami. Malaman po namin na magkaroon po kami ng totoong label sa relationship namin para po sa iyo, pangalawa sa ibang mga tao. Lord, gabayin niyo po kami turuan. Nawa, Lord, ang aming mga maririnig ay magsilbing ilaw sa buhay po namin upang malaman po namin yung mga tamang relationship para po sa iyo. Salamat po, Lord, at glorify ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Bakit nga ba ang mga tao gusto po nila walang label ang relationship?
magbibigay po ako ng 3 dahilan. Kasi hindi nyo po to, baka ikaw kasi ganto, ako ganto, kasama mo ganto na. So, napakahirap na wala kang 3 bagay na ito. Kasi bakit nila gusto gusto nila maging masaya pero parang wala silang mga bagay na dapat nilang gawin para sa kanilang sarili. Number 1, bakit no label relationship? Kasi people, they don't want to stay, they want to stay in their comfort zone. Gusto nila laging komportable ang lahat na nangyayari sa kanilang mga buhay. Totoo ba yun? So ayaw nila na mai-stress sila, ayaw nila na mamumroblema sila, ayaw nila na mag-iisip sila lagi tungkol sa relasyon nila, sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, sa kanyang kasintahan. So basta pag may something na nag-arise na conflict within your relationship, ayawan na. Kaya yung relationship mo, magiging disposable relationship. Kasi ang gusto mo lang, maalwan. Yung hindi ka masasaktan, hindi ka malulungkot, yung bang sa damdamin mo, okay ang lahat. Yun ang gusto ng marami. Okay, pero no label. Nagets niyo ba, mga kapatid? Pangalawa, why people want no label relationship? Ito po yung pangalawa. That is reality. They don't want responsibility and commitment. Amen? Ayaw po nila ng responsibilidad. Kaya mapansin nyo, pag-uusapan na responsibility and commitment, marami dyan umaayaw na. Because that is too heavy sa relationship. Pag ang tao, mahal ka, pero hindi seryoso sa responsibilidad sa relasyon nyo at hindi siya committed, hindi po totoong pagmamahal nyo. Because relationship and love always include responsibility and commitment. Hindi ako pwedeng magmahal sa isang tao at tanggapin ko ang isang tao na hindi ako magiging committed sa kanya. I really love my wife. Mahal ko siya. So committed ang buhay ko sa kanya. That's why hindi na ako naghahanap ng iba. I have a responsibility. Inasawa ko siya. Nagkaanak kami ng 3. Nagpapasok ngayon sa buhay namin ang responsibilidad sa aming 3 anak. Amen? Ang mga no-label person, ayaw nila ng ganun. Basta masaya na lang tayo, okay na yun. Di ba? May mga ganyan, magpakaligayan lang tayo. Huwag na natin pag-usapan yung mga responsibility. Pero ang totoo nun, once na pumasok ka sa isang relationship, laging meron 2 ganyan. Amen? Sino po naniniwala ang laki ng responsibilidad mo sa relasyon mo? Sa asawa mo? Sa magulang mo? Sa mga anak mo? Sa kasintahan mo? Amen? So, hindi lamang ako nanligaw for a purpose na may masabi lang ang ibang tropa ko na, may syota na may boyfriend na yan. Tutoksoin ka pa, bibiruin ka pa, pero pag-uusapan, iba na yung responsibility and commitment. Kaya we speak to the young people, kung nag-aaral ka pa, ako nakikiusap bilang pastor, tandaan mo yung 2 salitang yan, responsibility and commitment. Pag pumasok ka sa isang relationship, papasok na rin ang 2 yan. So, hindi pwedeng, ayaw ko niya, pastor, relationship, yung nagpapakilig lang. No? Parang si Per Mariano lang at si Bingo. Makikiligin ka lang. Kilala niyo yan? Hindi kayo mahilig manood ng mga telenovela eh. Okay? So, pangatlo, bakit gusto ng mga tao to? Because hindi nila nalalaman yung kanilang worth, yung kahalagahan ng kanilang sarili. Minsan, hinahanap kasi natin ang halaga natin. Minsan, may mga tao sa sarili lang niya. Kaya, di ba, minsan, pag nakagusto ka, magkatulad pala tayo ng gusto. Kasi nagseset ka ng gusto mo na standard para sa iyong sarili. Pag hindi katulad mo, wala. Hindi mo magugustuhan. Sa mag-asawa, kaya nga mag-asawa yung pinagsama eh. Yung mag-asawa, baka hindi po natin po alam to sa mga may asawa, talagang magkaiba tayo. Okay? Nandito ba asawa mo? Father's Day ngayon eh.
Yung tatay, yung asawang lalaki, iba po yan. Ang asawang babae, iba rin po yan. Kaya kapag pinagsama yan, magkaiba at hindi nagkasundo, toxic relationship yun. Amen? Paano kayo magkakasundo? Accept one another. Ano man ang kahinaan niya, tanggapin mo. Ano man ang kalakasan niya, i-praise mo siya, i-build up mo siya. Amen? Kaya ako, sabi ko, kahit ganyan na itsura na asawa ko, mahal na mahal ko yan. Okay? Kahit meron po akong word na nakita para sa kanya, yung self-worth. Alam mo, meron po isang kwento. Kaya ingatan niyo po sarili niyo. Huwag ka pupunta sa mga lugar na hindi ka naman talaga pinapahalagan. Magmumukhang enga ka lang. Di ba, mamahalin mo ang tao mo, mahal na mahal mo. Ang tanong, ikaw ba mahal niya? Sayang ang panahon. Sayang ang tapo, di ba? Sayang lang ang effort. Sayang lang ang oras. Sayang lang ang energy. Then find someone nung tatanggapin ka, maging sino ka man. Amen? Yung i-accept ka na kahit may mga pangit kang nakaraan, they will tell you, di na mahalaga ang nakaraan. Ang mahalaga yung buhay mo ngayon. Yan si Lord eh. Amen? So, hanapin mo kapatid yung kailangan may label talaga yung halaga mo sa sarili mo eh. Kailangan may standard ka. And we use biblical standard para magka-label talaga tayo. At makita mo yung halaga mo. Diba? Yung parang kwento ng isang mag-ama. Merong mag-ama, ang sabi ng tatay, anak, halika dito. Meron akong ibibigay sa iyo. Ibenta mo to. Tatay, ano po yun? Sinaunang relo na ang edad ng relong ito ay 200 years old na. Antique. Sabi ng tatay, anak, pumunta ka sa jewelry shop, yung mag-aalahas, ibenta mo yun, wala na tayong pera. Sige po tatay. So pumunta yung anak sa jewelry, sa mag-aalahas, tapos kung ipakita ng anak doon sa jewelry shop, at sabi, sira na to eh, mababa na value niyan. So sabi niya sa kanyang tatay, pagbalik niya, tatay, sabi nung jewelry, mag-aalahas, pwede daw ibenta yan sa halagang 8,000 pesos. Sabi, hindi anak, pumunta ka sa pawn shop. Pawn shop, no? Sabi, napunta ka doon. So pagpunta na anak sa pawn shop, at bumalik sa tatay, nag-report, tatay, sabi ng pawn shop, ang halaga lang nito kasi masyado ng luman-luma. So, ang halaga lamang nito na binibigay niya ay 500 pesos. Napalungkot yung tatay. Sabi ng tatay, sige anak, pumunta ka sa museum, ibenta mo yung relo na yan. Pagbalik ng anak, tuwan-tuwa. Nagtatatanong sa tuwa yung anak, tatay. Alam niyo po, sabi po ng tauhan, yung nagbibid ata, ano ba tawag? Limutan ko na eh. Yung parang nagpipresyo, may tawag ng term sa kanila eh. May title sila doon, no? Sabi, tatay, alam niyo po ba itong relong ito, nung ipakita ko po sa museum, ang sabi po na nakausap ko, nagkakahalaga po ito at binili niya sa akin ng 150 million. Sabi nung pinagbigyan ko, tatay, sabi, wala nang makikita ang gantong relo. Tuwan-tuwa siya. Ito ay antique, sinauna, pero napakahalaga ng relong niya ito. 200 years old na relo. Sabi ng tatay, anak, sa buhay natin, ganyan din tayo. May mga lugar na hindi ka pahahalagahan. Hanapin mo yung lugar na pahahalagahan ka. Umanap ka ng mga tao na magbibigay sa iyo ng halaga at sasabihin nila, tanggap ka nila. Kaya huwag ka malulungkot. May mga tao talaga i-reject ka, hindi ka pinapahalagan. Then find someone, sabi ng tatay, na tatanggapin ka yung halaga mo. This church is a place para ipakita ng Diyos sa iyo yung halaga mo bilang isang tao. Amen? Kaya dito po sa church is a good place para malaman mo yung worth mo. Uy, mahalaga pala ako. Ilang testimony na yung nakita nating istorya
na mga mananampalataya sa loob ng simbahan, dati tahimik, nakita niya mahal pala siya ng Panginoon, they really enjoy God's ministry sa kanyang buhay. Alam niyo, ginagamit na ng Panginoon. Nakakita rin po ako ng mga kabataan, sirang-sira ang buhay. People rejected him sa labas. Kasi, yung lumaki sa palengke, so parang walang aral, bastos. Pero nung nag-involve sa church, nagkaroon ng mga kaibigan, ng mga kabataan sa church, na bago ng Diyos ang buhay po niya. Nakita niya yung halaga. Alam niyo bakit may mga tao, they don't want a label relationship? Kasi hindi nila nakikita yung halaga nila, lalo sa Panginoon. Ikaw ba, kapatid, nakita mo na yung halaga mo? Na hindi ka walang kwentang tao. Amen? Lahat po kayo, tingin ko sa inyo, mga parang alam niyo po yung pearl. Sino nakakaalam nun? Yung perlas. Mahalaga po yun. Meron po akong pinapanood sa TikTok, nagtatanggal ng perlas. Totoo kaya to? Nung tinignan ko yung mga comment, ang dami bumibili, digit daw. Yung mismo sa shell, tinatanggal niya. Abay, napakamahal pala nun. Kaya alam niyo po, ang mga kapatiran, mahalaga yan sa Diyos. Amen? Kayo po, mahalaga sa akin. Yan katabi mo ba, mahalaga sa iyo? Pinapahalaga mo ba yung halagang meron siya sa kanyang pagkatao? Amen? Palakpakan po natin yung Panginoon na yung pong umaga. Hallelujah. Kaya napakahalaga sa atin po, mga kapatid, na merong label ang relationship po natin. So, sabihin nyo po, kaya po napansin ko sa Facebook, pag meron ng minamahal, nilalagay po nila in relationship. Nakabasa na kayo nan? Sabi ko, alam na this, na meron ng syuta itong taong ito. Pinapaskil pa nga nila yung kanila mga pinopost pa yung mga picture po nila. So, parang gustong sabihin ng mga nagpo-post ng gano'n, meron na akong girlfriend, eto siya. Nile-label niya na hindi na siya available. Okay? Kaya dapat ganun talaga tayo, na pag Christian ka, di sabihin mo Christian ka, ba't ka mahihiya? Amen? Ba't ka mahihiya? Uy, tumatulong ako dyan sa third floor. Ano yung third floor? Taas lang niya ng Alpha Mart. Mahilig dyan sa taas. Hindi, ano nga yung third floor? May mga konting meeting kami dyan. Nahihiya. Bakit? Because ayaw niya na may label. Makita ng mga tao, born again ka pala. Nung kami po ay kabataan, uso pa nung araw po yung malalaking Bible Talaga pong, hiyang-hiya po akong magdala ng Bible nung araw. So, ang mga Bible palakihan, hindi katulad po ngayon nasa gadget na lang yung Bible. Naku, eto na, pagpupunta po ako papauwi na ako galing church. Di ko malaman kung paano ko itatago yung Bible Minsan, tinatago ko sa likod, minsan sinusuksok ko sa likod, at tinatak-out ko yung damit ko, minsan sa kilikili, ipit na ipit, kasi dadaan ako doon sa mga tropa kong nakatambay. Sunday, walang pasok. Malayo pa lang, pinapalakpakan na ako. Malayo pa lang. Paglapit ko sa kanila, sasabihin, ayan na, si Pastor. Niloloko na ako, yak-iya ako. Pero sabi ko po, nung naintindihan ko, habang tumatagal, dapat pala makita nila that I am really a Christian. Hindi ka dapat mahiya. Kaya sa pagiging Kristiyano, mga kapatid, may label ka dapat bilang isang Christian. Amen? Ikaw ba sa trabaho mo na Christian ka? Amen? Alam ba ng kapitbahay mo na ikaw ay Christian? Amen? Next slide. Sige pa. Ayan. Gusto ko magpakilala. Na-born again po ako 1992. At ako po ay nakakilala sa Panginoon. Tinanggap ko si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Pangalawang beses kong tinanggap ang Panginoong Jesus nung ako'y dumalo sa church. Kasi nung unang beses, habang ako po ay nanonood ng TV, nabuksan ko po yung TV madaling araw, napanood ko po ang asawa ni Pastor Eddie Villanueva. Nalimutan ko na po ang pangalan niya.
Si Pastora Dory. Nagsishare siya sa TV about Jesus Christ. Kilala ko naman yung si Lord. Sabi ko pa sa sarili ko. Pero hinaliwanag niya yung salvation, tanging sa Panginoong Hesus lamang nagmumula. Sabi niya, kung gusto mong kilalanin si Jesus bilang yung tagapagligtas, pwede nga sumunod sa isang panalangin na ito. Grabe. Something na meron pong humipo ng damdamin ko. Nung panahon na yun, grabe po yung isip ko po, gulong-gulong. No? Parang tingin ko sa sarili ko, ako yung taong walang kakakwenta-kwenta. Pero nung gabing yun, nung sinabi niya na tanggapin ko ang Panginoon, sumunod po ako sa panalangin. At mula po noon, parang nagkaroon ng pagkauhaw. Hindi ko malaman kung paano i-explain to, pero parang naghanap talaga ako sa Diyos. So hanggang may mag-invite sa akin sa church, sa Kasile, yun. Tapos nito, nag-share si Pastor, tumanggap ulit ako sa Panginoon. Alam niyo po, mula nung taon na yon, ipinakita ko po sa aking mga kaibigan na ako ay isa na Kristiyano. Mula po nun. Hindi na po ako nahiya. Nung una nahiya po ako, pero nung dapat huwag kang mahiya kasi meron sinabi ang Panginoong Hesus ang magkahiya sa akin sa mga panahon na ito, pagdating natin sa langit, pagharap sa Diyos, ikahihiya din tayo ng Diyos Ama. Kaya ngayon, dapat hindi mo ikinahihiya ang pagiging Christian mo. Sabi ng tropa ko, Pastor, KJ daw ang Christian Pag malaki mo, dahil sa biyaya ng Diyos, nakakilala ka sa Kanya. Amen? So ano po yung mga dapat maging label natin in relationship with our Lord? Okay? So, shift tayo. Kanina, more on opposite sex relationship. Pero dito, ay relationship naman, ang pag-usapan natin tungkol kay Lord. Kasi minsan, kahit ang relasyon mo kay Lord, ginagawa mo minsan, ayaw mo na may label. Amen? Gusto mo, no label relationship pa rin kay Lord. Nagkaroon ako ng kaklase nung high school, sabi niya sa akin, huwag kang naingay. Bakit? Kasi born again ako. Ayaw malaman ng mga kaklase ko, hindi pa ako Christian, ayaw malaman ng mga kaklase ko na born again siya. Kasi ang isip pa na niya, lulukuhin siya, tutuksohin siya, bibiruin siya, ayaw niya ng ganon. So, iningatan niya ang sarili niya at ang sabi niya sa akin, alam mo, Brad, ang tawag sa akin, secret agent Christian. Secret agent Christian. Nung maging Christian ako, binabasa ko Bible, wala naman palang secret agent. Yung pagiging Christian mo, secret lang. Diba? Kung maingay, born again ako. Hindi pala pwede yung ganon. You need to tell the world na ikaw ay totoong nakakilala sa Panginoon. So, anong label ang unang-unang dapat nating matutunan sa karakter natin, sa buhay natin? Number 1, ito. Ito yung mga label na dapat malaman sa'yo. Ikaw ay tinubos ng Diyos. I am redeemed by the blood of our Lord Jesus Christ. Label mo yan sa pagiging Christian mo. Na merong isang Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo, kung wala yon, hindi ka pwedeng tubusin sa kasalanan mo. Amen? Kaya yung guiltiness, lana. Bagamat nagkakamali tayo, nagkakasala tayo, pero merong Jesus na pinatawad at nilinis ng lahat ng ating kasalanan at kalimutan. I am a sinners? Yes, before. Pero because meron tumubos ng kasalanan ko, naglinis, at alam ko na ito'y pinatawad na ng Panginoon. So first label na dapat mong malaman at alamin sa sarili mo, kapatid, pinatawad ka na ng Diyos. Amen? So yung guiltiness, hindi na naghahari sa'yo. Kapatid, ano yung nakaraan mo? Ngayong Christian ka na. Minsan ang kaaway ang sabihin sa'yo, hindi ka pa rin nakakalaya, ganyan ka pa rin. Okay? So, parang nagkakaroon ng barriers ngayon yung faith mo kay God. Always remember this. Sabi po ng verse natin po dyan, ito po yung verse natin.
But God demonstrated His own love for us in this, while we were still sinners. Paborito ko pong verse ko ng kabataan. Habang tayo nagkakasala pa, enjoy na enjoy pa natin ang kasalanan, ang layo ng buhay natin sa Diyos. Sabi ng verse, namatay na si Kristo sa'yo. Wow! Sabi ko, wala pa akong relasyon sa Diyos, hindi ko pa siya kinikilala sa buhay ko. Nung mabasa ko, sabi, namatay na, ni-ready na ni Lord Jesus yung kamatayan niya para tubusin ako sa aking ginagawang kasalanan. Amen? Di ba masyadong advance si God? Ganun ang grasya ng Diyos. Mga kapatid, habang tayo makasalanan pa, Christ died for us. Praise God. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon doon? Kung doon, niredy na ng Lord yung redemption, yung pagkatubos sa atin. Ang kailangan lang natin, malaman natin yung label na yan. Ngayon, Christian ka na, kapatid. Dapat ang bukang bibig mo, pinatawad na ako ng Diyos. Amen. And you can say, you can tell to other people, dati ganito ako, pero pinatawad na ako ng Diyos. Dati babaero ako, pero pinatawad na ako ng Diyos. Dati sugarol ako, pinatawad na ako ng Diyos. Dati ako ay merong wasak na pamilya, pero tinubos ng Diyos yung pamilya ko. Amen? Dati punong-puno ako ng bisyo. Mamamatay, tawa ko, rapist ako. Lahat na ng kasalanan, meron ka. But God says, sabi, while we were still sinners, Christ died for us. Lord, thank you. Namatay ka para sa akin, tinubos mo ako. At hindi ko ikahihiya sabihin ito sa ibang tao. That is my label as a Christian. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Kaya ngayon, sabi ng Bible sa atin, huwag ka nang mag-atubili. Huwag ka mahiya. Meron tayong Diyos Ama sa langit. Siya yung nagpatawad sa atin. Kaya, pag tayo nagkakamali, dahil meron ka ng label ng katubusan, kapatid, pag ikaw yung nagkakasala, huwag ka maghigilty. 1 John 1:9. No, kung ipapahayag mo ang iyong kasalanan, tapat at banal siya na patatawarin ka. Walang kasalanan, malaki o maliit, na hindi kayang linisin at patawarin ng Panginoon. Ayun pa, pag ikaw marirealize mo to, walang kapangyarihan na talaga sa iyo ang kadiliman at kasalanan. Kasi ikaw ay pinatawad na ng ating Panginoong Jesucristo. Second label na dapat alamin natin bilang mananampalataya. Ikaw ay patay na sa iyong sarili. Baka di mo pa alam yan. Sabi po ng verse po natin yan, ito po yung verse natin, basahin po natin. I no longer live, but Christ lives in me. Yun ang ibig sabihin ng patay. Hindi na ikaw yung hari-harian sa buhay na ito, sa mundong ito. Hindi ikaw yung nasusunod, but you always seek the will of God. Kasi hindi na ikaw yung hari eh. Meron nang pumalit dyan sa trono na dati ikaw ang nakaupo. Ngayon, naging Christian ka, okay, meron ng bagong nakaupo dyan na naghahari. Alam niyo kung sino, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung patay, sinipa na yon, nalumpo na yon, at wala nang karapatan dapat bumalik at palayasin si Jesus doon sa trono ng puso mo. Kaya sabi ni Pablo, I no longer live, hindi na ako nabubuhay para sa aking sarili, kundi si Kristo na. Kaya dito, ang label ng pagiging Christian natin, will live by faith by God. Kaya alam niyo mga kapatid, sa buhay natin ngayon, pag pinag-aaralan mo yung flow, no, yung routine ng buhay mo, yung journey ng buhay mo, lagi mong aalamin, Lord, ang lahat sana na magiging susunod na chapter ng buhay ko, dapat laging may kaugnayan sa ating Panginoong Jesucristo. Why? Bakit mo kailangan gawin yun? Kasi nga, hindi na ikaw yung nabubuhay. Marami mga Christian, hindi natututunan niya na, hindi na pala ako. Lord, meron akong gustong gawin. Meron akong gustong puntahan. Meron akong gustong bilhin. Meron gusto akong ligawan. Pero Lord, kung hindi mo naman gusto to para sa akin, huwag na lang. Yun ang ibig sabihin nun. Bakit hindi na yung sarili mo masusunod? Kasi nga, patay na ang sarili natin. Amen?
ako ngayon, hindi kami nagpapastor ako. Pwede ko sabihin, hindi, nabubuhay ako. Hindi. Ang totoo nun, nagkasala rin ako sa Panginoon, pero sinasanay ko ang sarili ko, hindi na dapat ang magaling sa buhay ko ay yung sarili kong desisyon, sarili kong kagustuhan, kundi hanapin kung anong gusto ng Panginoon sa akin. That is the best. Amen? Kaya papatayin mo na yung sarili mo. Baka kasi ngayon, yan pa rin ang hari sa buhay mo ngayon. No? Eto ka, eto si Jesus. Baliktarin mo na. Dapat, above all, si Jesus muna. Ikaw dito. No? Hindi tungkol sa akin, kundi tungkol lagi sa Panginoon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mamatay ka na. Okay. Yung spiritual na nagkasala. Yun ang dapat mamatay. Okay? Hindi yung gawa ng espiritu, ha? Yun sinasabi, dapat mamatay na talaga tayo sa kasalanan. Amen? Mamatay na tayo sa kasalanan, kapatid. Kasi, pag nabuhay ka sa sarili mo, magkakamali at magkakasala pa rin tayo. Pero, when you live in Christ, iniingatan ng Panginoon ang sarili natin. Pakatlo, na label in our relationship with God. Dapat, huwag mo ikahiya na tawagin kang anak ng Diyos. Huwag kang mahihiya na tawagin kang born again. Huwag kang mahihiya na tawagin kang Christian. Huwag kang mahihiya na malaman nila na dumadalo ka dito sa third floor sa lugar na ito. Huwag mo sasabihin, saan ka dumadalo? Ayan yan, sa taas ng Alpha Mart. Ano yun? Dating daan yun, dating daan. We are a Christian. This is the full gospel church. Ang sentro ng iglesia ito, ang church na ito, walang iba ang tinataas kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit hindi ko dapat ikahiya ang pagiging Christian ko? Kasi that label, yung gusto ko mangyari, makilala nila. Kasi pag hindi mo kinilala ang Panginoon, wala kang label na, teka muna, Christian nga pala ako. Matutukso ka lagi. Kapag hindi mo pinanghawakan yun, diba? May lumalapit sa yung babae, lalaki, may asawa ka lang, hindi pwede. Kasi Christian na ako eh. Kiniklaim mo because you have a label that you are the Son of God, no? You are the child of God. I mean, tayo ay anak ng Diyos. Kaya dito, pag nakita natin, naiingatan natin ang ating mga sarili. Okay? Verse, sabi po dyan, that we should be called children of God. Yang katabi mo, ang tawag yan, anak yan ng Diyos, kaya huwag mo sasaktan yan. Amen? Okay, sabi that we should be called children of God. And that is what we are. Amen? Alam nyo, meron niyang merong punctuation mark. Sumisigaw diyan. That we should be called children of God. Anak tayo ng Diyos. I'm a Christian. I'm a born again Christian. Tinanggap ko ang Panginoon. Hindi dapat ikahiya. And that is what we are. Ikaw talaga yun. Amen? Kaya pag ikaw ay nagpakilala, nagsusulat ka ng mga application ka mahiya. Born again Christian ako. Amen? Iyayakap kang uminom, pumunta ng mga papatay, tawag doon, sa mga disco, mga resto bar, na alam mo, may mga sumasayaw. Naku, mga classmate ko, hindi umubra sa akin nung college. 2011. And then, 2015. Sabi nung presidente namin nung college, mag-banding naman tayo. Sige, ako, gusto ko namang makasama sila ulit. Classmate ko nung college. Naku, pinagkaisahan pala ako. Di ko alam. Akala namin, pupunta kami sa mall, mamamasyal, kakain kami. No, gabi na po yun. So, pasyal-pasyal kami sa mall. Nung bandang 10:30 na, sabi ko, nagpapaalam na. Sabi ko, alis na ako kasi medyo gabi na. Pakanapin na ako ng misis ko. Hindi, may pupuntahan pa tayo. O, sige ka. Total, minsan lang tayo magkita-kita. Nagbubulong, habang nasa sasakyan, yung mga classmate ko, nagbubulong yan. Hindi ko naman mabili kung bulong nga eh. Binuin mo yung sasakyan, sinasakyan namin, tumigil dyan sa may platero, doon sa
yung bar dyan na may nagsasayaw ng mga babae. Sabi ko, saan ako pupunta? Eh, dyan. Ako, pasensya na kayo. Hindi ako pwede sumama dyan. Eh, bakit naman may isa na nga lang tayo? Tulad na magkita-kita eh. O pwede naman eh, kahit sa wag lang dyan. Pilit na pilit po nila akong pinapasok. Sabi ko, pasensya na kayo. Nung sinabi ko po, hindi ko na pwedeng gawin yan. Kasi, I am a born again Christian. Tumigil po sila. Hindi ako pwedeng pumasok dyan kasi ang mga member namin sa church, mga nakatira sa paligid sa lugar na ito, lalong hindi na ako pinigil. Sabi ko, pasensya na kayo, next time, pwede naman tayo magpunta kahit saan, huwag lang dyan. Amen. So sabi ko, bye-bye. Amen. Bakit? That we should be called children of God. Lagi na tayo yun eh. Amen. Sino sa inyo bumabalik pa rin sa dati? I-label mo yung sarili mo, anak na ako ng Diyos, hindi na pwede yan. Amen. Mananampalataya na ako, and that's who I am. Baka kasi hindi mo alam yon, hindi pwede ako mag-compromise sa daigdig na ito because I am a Christian. Kasi yung iba natetem, nakakalungkot, ang hina, marupok sa tukso. Kaya pag natutokso minsan, sa lalaki, sa babae, sa kapwa lalaki, sa kapwa babae, natutokso sa pera, ako, natutokso sa ang hirap. Kaya we need to pray. Sabi ko, Lord, tulungan niyo po ako, huwag maging ganon. Kasi lahat tayo pwede lumaglag sa ganon. Kaya nga dapat, tatakan mo na yung sarili mo. Anak ako ng Diyos. Amen? Hindi na ako pwede sa mga compromising situation. Hindi na ako pwede makisabay sa gawain ng sanlibutan. Kaya nung maging Christian ako, naging anak ako ng Diyos, stop na pag-inom, stop na yosi, stop na babae, stop na din ang bakla. Tigil na. Because hindi na pwede sumabay sa ganon. Kasi tinubos na ako eh. Meron bang isang matuwid na isip? Nung maglinis, ang sinuot niya, yung dati niyang damit, sabi ng Bible. Walang ganon. Pag ikaw malinis na, ang sinusuot mo, bagong damit na rin. Amen? Naintindihan po ba natin, mga kapatid? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po, napakahalaga niya yung label na yan, na makilala ka as a Christian. Ako po, dahil, siguro, bilang isang pastor, kilala na rin po talaga akong pastor. Sa amin po, sa barangay namin, hindi na po ako nahihiya, tinatawag po akong pastor. Yung mga kapitbahay namin. Okay lang po yun. Sa trabaho, alam din po nila that I am a pastor. Tuturo ako, mga estudyante ko, alam nila, pastor ako. And I share the gospel to them. Kahit pa paano, sumisingit ka talaga ng gospel sa kanila. Kahit maiksi lang. Amen? Alam nila that hindi ako pwede mag-compromise. Uy, ba't mo gagawin yan, pastor? Pastor ka pa naman. O, di ba? Minsan yung mga tao na yung aawat sa'yo. Kaya nga bilang anak ng Diyos, huwag tayo sumabay sa daloy ng sanlibutan. But be transformed by renewing of our mind. Amen? Sabi po ng Bible, binabago na yung isip natin. Kaya pag hindi mo tinulungan ng sarili mo, kahit sabihin nilang born again ka, iba nakikita sa'yo. That is worse. Diba may nagtanong, bakit ganyan yung mga born again? O, ganito kasi siya. Ako, ang hirap. Kasi nga, kahihirapan tayo maintindihan natin that our label will redeem by God. Tayo po ngayon ay pinatawad ng Panginoon at naging anak tayo ng Diyos. Alam niyo po, pag ikaw anak ng Diyos, very open na yung relationship mo kay God. Yan ang gusto ko sa Panginoon eh. Alam niyo, very open. Hindi ito toxic, no? Hindi ito friends with benefits. Pag ikaw may relationship na kay God, mga kapatid, meron kang tinatawag na open relationship. Kahit damdamin mo, pwede mo sabihin sa Panginoon. Yun naman ang damdamin mo. Kahit ngayon,
Meron kang dinadalang bigat sa damdamin mo. You can talk to God. Sabi mo, Lord, ang bigat ng damdamin ko ngayong umaga. Dami ko po problema po kasi sa pamilya, sa bahay, sa trabaho. You can say anything to God. Amen? You can ask anything to God. Lord, tulungan niyo naman po ako. Diba, ganyan po yung relationship natin kay God. Benepisyo po yan na binigay ng Diyos sa atin. Tayo bilang anak, pwede tayong tumawag directly sa Diyos Ama natin sa langit. Amen? Dahil tayo'y anak, may karapatan ngayon tayo lumapit sa Diyos Ama. Yung Ama natin, napakabait sa atin. Amen? Yung tatay mo, minsan salbahe pa sa'yo, pero yung Ama natin sa langit, napakabuti, napakatapat, napaka-faithful sa atin, napakagaling, napakabuti. Kahit ano, pwede kong ilapit sa Kanya. Anything goes. Because I have a personal relationship with God. Anak niya kasi ako eh. Baka hindi mo pa nasusubukan yun. Yung lahat-lahat, ibigay at ipakita mo sa Kanya. Yung bang hihingi ka, ibibigay niya na may pag-ibig sa'yo. As long as it is His will sa buhay natin. Meron po akong in-applyan, in-enrollan na isang short-term course. Ang tawag po dito ay iHelp. It is a coaching and business solution incorporated. Nagbayad lang po ako ng 1,000 plus. Sabi ko, hindi ako manghihinayang. Kasi yung makita ko, yung mga matututunan ko dito, naku, magbe-benefits ako ng todo dito. Dami ko certificate na makukuha. Kaya sabi ko, sige, bayad ako. Alam nyo, nung nag-apply ako, nalaman ko na itong organization na to is also a Christian organization. Tuwa-tuwa ako. Tinuturuan ako about the right public speaking. Tinuturuan ako paano magsimula ng negosyo. Tinuturuan ako kung gusto mo i-promote ang negosyo mo. Ang daming mga topic for 1,000 pesos only. Sabi ko, ako, grabe na, napakapagod ko na dito. Isa sa nagustuhan ko sa kanila, ito. Sabi niya sa akin, Sir, pag nag-register ka sa amin, nag-login ka sa amin, kahit anong tanong, pwede mo itanong sa amin. Regarding sa business, regarding sa buhay, kung may gusto mo ng payo, regarding sa mga problema mo, pwede rin, Sir. Very open po kami. At ang sabi pa nila, Sir, pag nagbayad ka na sa amin, nag-register ka, lahat, lifetime ang membership mo sa amin. Tutulungan ka namin. Natuwa-tuwa po ako. At binibless ni Lord tong organization na to kasi ang dami na natulungan mga tao. Even mga Christian people, mga nasa church, even a pastor, katulad ko po, ang dami ko palang kasamang pastor na nagpapaturo pa rin. Amen? Isipin niyo po, si Pastor Arvin nagpapaturo, lalo na po kayo. Amen? Dapat magpaturo rin po kayo. Kaya po, sabi ko, Lord, parang ganito yung relationship namin sa iyo, very open. Na kahit ano, pwede po namin sabihin, i-request sa iyo. Pang-apat na label na dapat mong malaman, kapatid. Pang-apat, ikaw ay tinatakan. Amen? Ikaw ay tinatakan. Si Damian Lillard at si Steph Curry, okay? Yung mga tattoo pala nila sa kanilang katawan, very meaningful. Si itong player na nasa kaliwa, magaling na player din yan eh. Yung po may bilog sa kanyang balikat, mga verses pala sa Bible yung nilagay niya. Kasi nagre-remind daw ito sa kanya na kahit anong talo niya sa buhay, maging sa laro, hindi siya gi-give up. Hindi ko lang mabasa yung verse, pero nasa internet naman yan. Si Steph Curry, kaya daw siya nagpatato ng letter A, kasi ang pangalan ng kanyang asawa ay Yesha. Dito, ayun, no, sa finger niya, tattoo na yun, hindi na mawawala. Parang gusto niya sabihin, siya na yung lifetime sa buhay ko. Amen. Alam niyo po ba tayo mga Christian, may tattoo rin tayo, may tatak din tayo. Na hindi na mawawala as long as you believe in God. Alam niyo kung ano yun? Basahin po natin itong verse na to. Mula nung kayo'y magsisampalataya, kayo ay tinatakan ng
Ng ano daw? Espiritu Santo. Naku, may seal ka pala ng Holy Spirit. May label ka ng Holy Spirit na nasa sa iyo, na hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. Kaya ang isang label na dapat mong alamin, tinatakan ka pala ng Holy Spirit, na kahit anong mangyari, kahit saan ka pumunta, you have the Holy Spirit. Kahit anong situation mo, you have the Holy Spirit. Pastor, ibig ko sabihin, magpapatato ako, katulad nung dalawang pinakita mo, at itatato ko, the Holy Spirit. Hindi po ibig sabihin ng gano'n, no? Pag sinabi po tinatakan tayo ng Holy Spirit, you live by the Spirit of God, you walk by the Spirit of God, and the Holy Spirit will guide you, will comfort you, will protect you, lahat ng mga kaya niyang gawin sa iyo, pakikita niya sa iyo. Hindi ka niya pababayaan because you have the Holy Spirit. Talk about spirituality. Dapat ang Holy Spirit kinakausap niyo din. Lagi nyo kasi yung kasama eh. Tatak na yan sa atin. Holy Spirit, we want to thank you for this morning. Ganyan, Lord, salamat po. Makakapagpahinga ako, Holy Spirit. Salamat po, Lord. Binigyan niyo po ako ng conviction. Hindi ko pala dapat gawin yan. You live by the Spirit of God. And that Holy Spirit, tatak na ibinigay sa atin ng Diyos yan. Wala nang tayo ay naging mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Panghuli, number 5. Isang label na dapat po natin pamuhayan. Ito pong panglimang ito, parang ito na yung medyo challenge talaga sa ating lahat. Kasi dapat mong malaman, ikaw ay sugo ng Diyos. Hindi po yan si Manalo. Tayo yan. Bawat isa sa atin. Pastor, ikaw lang yan. Pastor ka, hindi. Lahat tayo. Sa English po niyan, you are God's ambassador. Ikaw ang sugo ng Diyos eh. Amen? Mali sabihin mo, itsura kong ito, sugo pala ako. No? Ako pala ay instrumento ng Diyos para sa kanyang kaligtasan. Maaring hindi mo po ito naiintindihan sa maraming panahon, pero gusto kong sabihin sa iyo, you are God's ambassador. You are God's instrument sa mundong ito. Ang label na ito ay dapat po nating maintindihan at maunawaan. Ano yung po dito? Parang ganito po yan. Dito po sa church, marami po tayong plano, marami po tayong gustong gawin, no? Pero we live by the purpose of God. Gusto natin kung ano yung gusto talaga ng Panginoon. Dapat po ito malinaw sa atin. Diba, bakit ka naging Christian? Dapat malinaw sa iyo yun. Dapat malinaw po sa iyo, bakit dito ka nadalo? Ang dami naman pwede mong daluhan. Amen? Minsan natanong ko na bakit nga ba ako sa Dolopit napunta? Samantalang ang nagpakilala sa akin kay Kristo, Jesus is Lord, yung JFM. Di ba dapat doon ako? Pero bakit? Dito ako tinala. Because may purpose pala si Lord eh. Amen? Taas ang kamay na nakadalo na sa ibang church. O, ba't naandito ka ngayon? Amen? Sabihin mo sa sarili mo, may purpose si Lord. Amen? Kaya dapat din natin maintindihan, bakit ka nagiging bahagi ng ministry sa church? Hindi na ba para makilala ko, maipakita ang galing, ang kausayan ko? Hindi. May purpose sa Lord yan. Dapat maintindihan din natin kung bakit ka nagpapatuloy in spite of many difficulties, conflict, problems. Bakit ako'y nagpapatuloy pa rin? Kasi alam mo yung purpose mo eh. Amen? Bakit kailangan kong magbahagi ng salita ng Diyos? Kasi subukan ng Diyos. Amen? Ako po, hindi naman na po ako mapaghanap sa mga nagsishare, na mga maging mahusay sila mag-share. Ako po, haka na rin po ako sa mga tao minsan. Hindi nila alam ang sasabihin nila, pero gusto lamang nila maipakilala si Kristo para sa iba.
Yung ba may mga kabataan sasabihin, oh, isama ka naman sa akin, para sa church. Invite naman kita minsan, tuwan-tuwa na po ako nun. At least you have an effort na nalala mo, ang label mo, kapatid, you need to be an ambassador. Ikaw ay instrumento kasi wala namang ibang gagamitin si God, kundi ikaw at ako para ipakilala si Kristo para sa ibang mga tao. You share something about God. Nasubukan mo na ba yung manghikayat ng tao? Yung bang, sabi nga dito, minsan pilitin. No, yung iba siguro dito, napilit lang ng magulang. Ang daming patotoo na ganyan. Kasi yung magulang ko, bata pa lang ako, Christian na. Lumaki Christian. Kaya pag nagsimba sila, hindi pwedeng hindi rin ako dadalo sa church. So napilitan ako. Pero nung sila tumanda, nagpapatotoo sila, at ang sabi nila sa patotoo sa mga kapatiran, kung hindi dahil sa pamimilit ng aking mga magulang, hindi po ako makakapaglingkod ngayon sa Panginoon. Kasi may mga tao talaga makukulit. Di ba dapat ganun din tayo? Minsan makulit din tayo. Alam mo, minsan yung mga tao napakahusay mag-alok ng produkto. Punta ka sa mall, may lalapit sa'yo, may libreng ganito, ganyan. Kung ano-ano ipakikita sa'yo, magpa-member ka lang, sumali ka lang, mag-join ka lang, mag-register ka lang. Dahil ang utak nila, mawin ka nila. Di ba dapat ganun din tayo? Bakit? Sugo tayo ng Diyos. Amen? Magpasalamat ka sa Panginoon kung nagagawa mo to because you have a label. Ang label mo, ikaw ay ambassador ng ating pong Panginoon. Kaya mula po ngayon, mga kapatid, tanim mo na sa isip at sa puso mo, kailangan akong gamitin ng Diyos talaga. Na kahit ano pa buhay mo ngayon, maayos man o mabuti, napapanahon man o hindi, kailangan magamit ako ng Panginoon. And I want that kind of leader. Ang church po, nagpaplano. Marami po tayong plano. Alam niyo po ba, every Sunday, ang mga leaders nagmi-meeting. Every Sunday. Tapos, kumakain po kami dito. No? Tapos po, magkakain. Mag-uusap po kami. Gumagawa po tayo ng iba't ibang plano na kaya natin at kaya ng Diyos. Gumagawa po kami at nag-uusap ng mga programa na magpapalago pa sa gawain ng Diyos. Pero pag ako po yung nagdi-devotion sa mga pinagagawa natin leaders, sa mga leaders, gusto kong sabihin, lagi akong bumabalik doon sa kalagayan na dapat akong gamitin ng Diyos. Doon sa purpose ng Panginoon. Kaya kahit ang dami nating program, kung hindi matataas ang pangalan ng Panginoon, that's nothing. Kaya lagi natin ipapanalangin mga church leaders, yung mga plano natin na magawa talaga natin. We live by the purpose, and that purpose ay masabi natin na ako ay sugo ng Diyos. I believe, ngayon pong umaga, ito yung gustong sabihin sa atin ng Panginoon. This is the heart of our ministry. Winning soul, manghikayat ng kaluluwa, pagbahagi ng salita ng Diyos, that's the heart of God's ministry. Hindi po yung mga musician, hindi po yung church mismo, hindi po yung iba't ibang ginagampanan po natin sa loob ng church. The heart of ministry, ipakilala mo si Kristo sa ibang tao. That's the heart of ministry. Yan ang label na gusto ng Panginoon sa atin. Amen. We evangelize people. We share the gospel. Medyo nangungulit ka na ma-invite mo sa church ang isang unbeliever. Medyo nangungulit ka mag-chat sa kanya at nagsasabi, nagbabato ka ng mga verses. That's label. Grabe po yan. Parang kukunti na lang po gumagawa niyan. Kaya bumalik ka doon sa label na yon, kapatid. Ikaw ay instrumento ng Diyos sa kaligtasan ng ibang mga tao. We need to go back to that kind of label. Kasi yung iba sa atin nga, gusto niya no label relationship Yung mga no label Christian, basta talang ako sa church, pagkatapos uwi na ako. So, kaya pag nag-a-announce dito ng mga gawain, hindi mo naiintindihan niya kasi no label ka
Diba? Basta ikaw, comfort zone ka lang. Basta, okay na ako sa buhay ko. Pero yung mga hindi mapakali at merong mga label na sila ay ambassador ng Panginoon, ako hindi mapapakali po yan. Parang ako hindi ako mapakali. Pag ako nasa bahay, lagi ko po iniisip, ano kaya pwede pa natin gawin? Parang na-involve ang maraming kapatiran sa gawain ng Panginoon. Hindi po kami tumitigil na mag-asawa na mag-isip. Hindi po ako tumitigil na manalangin. Ang mga kapatiran ay masenso ang buhay, no? Magpagamit sa Panginoon, madagdagan ang mga leaders, mag-commit ang mga leaders. Ang dami po namin mga ipinapanalangin kasama ng mga leaders. Kaya po, yung label na ito, pwede ho ba natin itatak na natin ito sa buhay po natin bilang mananampalataya. Meron po isang kwento sa Bible. Minsan si Jesus po ay dumating sa isang bayan. At pagdating pa dito sa bayan, tinanong niya yung kanyang mga disciple, yung mga alagad, church members to no? Mga born again. Sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ano ang sinasabi ng mga tao sa lugar na ito patungkol sa akin? Sabi po ng mga tao, meron po nagsasabi, kayo daw po si Juan. Napuguto na ng ulo si Juan doon, namatay niya eh. Kaya ang paniniwala ng tao, nag-reincarnate si Jesus bilang isang John the Baptist. Wala na. Patay na. Tapos may nagsasabi po sa inyo na kayo po ay si Elias. Si Elias kinuha na ng Diyos. Wala na rin. Yun ang isip ng tao. At ang sinasabi po ng iba ay kayo daw po si Jeremias. Prophet po yun. Patay na rin yun. So ang isip ng tao, teka muna, ang label ng mga tao nung panahon na yun, wala talagang tunay na pagkakilala sa tagapagligtas. Sabi niya, Lord, ang iba nagsasabi na ikaw po ay isang propeta. Prophet lang ang tingin kay Jesus Christ nung panahon na yun. Tapos, inarap niya yung mga alagad niya, tinanong niya ulit. Alam niyo, tanong, verse na yun. Ay, wala pa rin. Tinanong yung verse na yun, sabi, ngunit para sa inyo. Tinanong niya yung mga disciple, pero kayo, sino ako sa inyo? Medyo natigilan yung iba mga disciple. Hindi nakakipo. Isa lang ang kumibo. Alam niyo kung sino? Si Peter. Ano sabi ni Peter? Panginoon, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Alam ni Peter, yung label niya na relasyon niya sa Panginoon. Dahil I have a relationship with you, God, kaya kilala kita, you are the Son of God. Kayo po ba mga kapatid, may ganong klaseng label ba? Sa ating pananalangin ngayon, mga kapatid, gusto ko pong ibalik po tayo doon sa tanong ni Jesus sa mga disciple. Ito ang tanong. Sagutin mo ngayon to. Si Jesus magtatanong sa atin, bawat isa sa atin, yung tanong na tinanong niya kay Peter, sino ako sa iyo? Amen. Sino ako sa iyo? Ako lang ba ay Diyos mo every Sunday? Ako lang ba ay Panginoon mo kapag may pangangailangan ka? Kung gano'n ka, kapatid, friends with benefits lang pala relationship mo kay God. Ikaw ba hindi mo kaya magtagumpay sa mga temptation kahit alam mong you are a Christian, tinubos ka na, nako-compromise ka pa rin? Then, you have a toxic relationship with God. Hindi po maganda yun. Kaya kayo kilalanin natin ang Panginoon. Maligan natin mga kapatid, ang label ng pagiging isang Kristiyano, tinubos ka ng dugo ni Kristo. Pangalawa, ikaw ay patay na sa iyong sarili. Pangatlo, ikaw ay anak ng Diyos. Pang-apat, ikaw ay tinatakan ng banal na Espiritu Santo. At panglima, ikaw ay sugo ng Diyos. Sa ating pananalangin, ang limang ito, yakapin natin. Lagyan natin sa puso natin. Yung mga NBA player nga, very meaningful sa kanila yung pinaglalagay nila sa katawan nila. Dapat ganun din tayo. Amen. Sa trabaho,
Let them know that I am a Christian. Let them know that I'm the child of God. Sa paaralan, yan ang challenge niya. Dapat alam ng mga classmate mo, hindi ka kompromiso because I am a believer of Christ. I need to stand out. Ako ang kakaiba para sa inyo kasi I am a believer and you're not. Hindi mo pinagmamalaki, but you really thank the Lord, naranasan mo yung biyaya at kapatawaran ng Panginoon sa atin. Kaya ngayon, mga kapatid, yakapin po natin itong mga label na to. Hindi pwede sa Christian ang no label. Amen. Shout out to the earth. Sabihin po, Lord, ikaw ang Panginoon ko, hindi ako mahihiya. Hindi dati kinahihiya ang pagiging Christian natin, pero sinasabi natin that our lives belong to God. Cha-challenge ka kayo ng sermon ngayon. Paglabas natin yan, ako, yan ang totoong buhay eh. Hindi naman dito eh. Alam nyo ba yun? Akala nyo ito ang totoong buhay? Hindi, totoong buhay kasi nasa earth pa tayo. Paglabas mo dyan, pagpunta mo sa pupuntahan mo, sa bahay mo, sa kaibigan, saan man lugar, sa trabaho mo, yun ang totoong magiging buhay mo. Pero always remember, you have that 5 labels sa buhay mo. Mukalilimutan mo ito. Mukalilimutan. Kilalanin talaga natin, Lord, ikaw ang lahat-lahat sa aking buhay. Pwede ba tayo lahat ay tumayo po ngayon, kapatid? Again, hinarap niya si Peter, sabi, who do you say I am? Sino ako sa iyo, Peter? Kaya mo ba sagutin ngayon yung kapatid? Sino si Kristo sa iyo? Baka naman, pag kailangan mo lang si Christ, daw ka lang lalapit sa Kanya. Di ba dapat? Because He is the Alpha and Omega. He is the same yesterday, today, and forevermore. Hindi siya nagbabago. And we need to keep in our hearts, mga kapatid, sa puso mo, Panginoon, tulungan niyo po ako na ang lahat ng mga bagay na ito matanim sa aking puso, sa aking isip. Let us go back to the purpose of God sa ating po mga buhay. Yes, Lord. As we pray to God, aawit po ang decision po natin. At bayan po sa ating pananalangin, hingin tayo ng tawad, sorry sa Panginoon, kasi mga kapatid, may mga pagkukunan talaga tayo, hindi na natin naitulog sa Kanya. By this time, let us come to Jesus. Because you need Jesus in your life. Thank you, Lord Jesus. Salamat po sa iyo. Lord, pwede ba natin kita sa ating mga kamay habang inaalay po natin ang ating mga buhay sa Panginoon. Bayaan natin bumalik tayo sa layunin ng Diyos. Hindi pwedeng manahimik lamang tayo sa daigdig na ito. Sabihin natin sa mga tao ang kabutihan ng Panginoon. Yes, Lord. There's a place for me. I am child of God. Yes, I am. Yes, salamat po, Panginoon. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me. Lord, salamat. I am who you say
umagang ito, lagyan mo ng label ang pagiging born again mo. Hindi ka pwede magsikreto ng mga kabutihan ng Panginoon. Naiingatan mo lang sa iyong sarili. Speak to those people na malapit sa buhay mo. At sabihin mo kung sino yung Kristong nakilala mo. You share the goodness of God. You share God's faithfulness sa kanilang mga buhay. Or else, kapatid, baka matiguli ang lahat. Baka mawala sa mundong ito na hindi nakakakilala sa Panginoon. Ngayon, naunawaan mo kung ano ang ating mga layunin. Alam mo kung ano ang yung purpose sa mundong ito. Nasa lugar ka na ito na nasabihin sa iyo ng Panginoon, anak, ipakilala mo ko para sa iba. Sa umaga dito, kapatid, kung kaya mo mag-commit ngayon na hindi ka papayag sa mga araw, linggo, buwan na darating na hindi ka magbabahagi ng kabutihan ng Diyos at sasabihin mo ang lahat patungkol sa Kanya upang sila'y makakilala sa Panginoon. If you want to commit this kind of ministry, a heart of God's ministry, pwede ba itaas mo yung kanang kamay mo, kapatid? Panginoon, sa lahat po na nagtaas ng kamay ninyo, we participate. Hindi lamang po sa program. We participate doon sa programa mo, Panginoon, na kami po ay inyong suguin sa mga mahal po namin sa buhay, sa aming mga kaibigan, sa aming kapitbahay, Panginoon, sa aming mga kasamahan sa trabaho, Panginoon. Bumabalik po kami sa layunin mo. Niyayakap po ng ngayon namin na kami po ay ambassador mo para po sa kanila. Sige po, tapaga po natin ang mga buhay po natin ngayon sa Panginoon. You commit something for God. Manalangin ka ng mga tao. Hihikayatin mo sa Kanya. Dadalhin mo sa church. I-invite mo. Panalangin natin sila ngayon. Sige po, huwag tayo mahiya. Ito ang gusto ng Panginoon sa atin. That kind of heart to win soul, to have a disciple, yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Yes, Lord, make this church. Make this church. Make this church, God. Make this church to win soul. Make disciple, God. Tulungan niyo po kami sa mga tao na nilalapit niyo po sa buhay po namin. Tulungan niyo po kami mawin po namin sila, Panginoon. Lord, paundarin niyo ang relationship po namin sa iyo. Tinulog po ng aming mga kapag-asal na hindi pa mana ng panataya. Gamitin niyo po kami sa kanila. Magkaroon po kami ng effort, ng oras para sa kanila. Makasama namin sa trabaho, Lord. Sila makakilala sa iyo. Salamat po sa iyo. Salamat po, Lord. Yes, natin ang mga kamailangan. Sabay-sabay po natin kilalanin sa buhay natin kung sino ang Panginoon. Yes. Oh Lord, thank you. Thank you sa iyong kabutihan. Ikaw ay tapat sa aming mga buhay. Thank you, Father, for the Holy Spirit. Thank you for the empowering us. Thank you for the vision. Thank you for the vision, Holy Spirit. Thank you for the heart. For the heart. Yes, Lord. Panginoon, ngayong umaga,
maintindihan po namin yung calling niyo po sa amin. Dalangin namin sa bawat mga kapatid na narito ngayon at mga kapatid na hindi po nakadalo sa lugar na ito. Sama-sama po namin isulong ang gawain niyo po sa lugar na ito. We pray, Lord God, yung ministry ng bawat isa po sa amin pag-multiply. Lumago, Panginoon, according to your mercy, according to your grace. We also pray, Lord, ang mga churches sa Carmona, Panginoon, inyong pagpalain. Patuloy kaming nagkakaisa, nagsasama-sama para ang mga tao ay maakit po namin sa iyo at kilalangin ka bilang kanilang Panginoon na tagapagligtas. Panginoon, lahat ng programs, lahat ng mga plano po namin, nilalatag po namin sa iyo, Panginoon. Ituruan niyo po kami kung ano yung dapat pa namin gawin. Turuan niyo po kami kung ano po yung pagkilos na dapat po namin gawin para sa iyong gawain. Guide us. Give us more wisdom and understanding. Holy Spirit, we ask you to convince us, to protect us. Salamat po sa iyo, Father in Heaven. Muli po kami humingi ng mga pagpapala sa iyo sa umagang ito. Spiritual blessing in the mighty name of Jesus. Even financial blessing, Lord. Lahat ng hinahawakan ng aming mga kamay ay inyo po pagpapalaan. Salamat po sa iyo, Lord. Ang aming mga pamilya, magpalain niyo rin. Kasama ng aming mga anak, aming asawa. Salamat po sa iyo, Lord. Sa mensahe niyo po, sa aming lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Okay.